9:59 mga tol at tanggalin natin tong ano natin trip. So yan ibig sabihin ito yung umpisa ng biyahe natin. Bali nabawasan tayo ng isang bar ano kasi may umalis ako kahapon nagkaroon tayo ng lakad. So bali meron tayong bagong booking mga tol. 2:13 po ang akin. Papunta ito ng saan ba ito? Pasig. Yan, Pasig mga tol sa May Show Boulevard. Ang pick up dito sa Camp Bridge mga tol. So puntahan na natin. 10:50 na mga tol at 13.5 km lang takbo natin. At meron naman tayong panibagong booking, pangatlong booking itong mga tol dito sa BGC. 446 sa akin. Papunta ito ng saan ba ito? Okay, Manila mga tol sa May Laloma, Maynila. So ayan, puntahan na natin. 1.1 km ang layo niya, 5 minutes ang itatagal papuntang pick up location. So dito tayo sa BGC, daming building dito no. Sabi nga nung foreigner dito na kausap ko, ito daw ang BGC para daw tong New York. Ayan. Dahil sobrang daming building at wala ditong tricycle at tawag nito yung jeep. Kaya napakaganda, maayos ang kalsada, maayos ang mga traffic. Okay lahat, all goods. 11:54 mga tol at ito na mga tol. Pagpatay muna ako ng apps para hindi na ako pasukan ng tagpipiso. Gagamitin ko na ang aking set D, ang aking set destination mga tol. SM Video, SM Calamba. So papasukan tayo dyan ng Makati, Taguig, Pasay, Airport. So lahat mga tol papasukan tayo dyan. So antay-antay tayo dito mga tol, para makalabas na tayo dito sa Metro Manila. At ayun na nga, bali may kasunod na sana tayo na booking mga tol, kaso kinancel ng pasahero. Papunta sana ng EDSA yun. Kahit pa paano makakalabas na tayo dito sa Metro Manila. So ang gagawin ko mga tol, wala tayong magagawa kundi antay tayo ng palabas ng Metro Manila. Dito kasi medyo masikip sa may part ng mga SM, Divisoria, Quiapo. Napakasikip po dyan kapag linggo. Kaya ang gagawin ko, kailangan natin maghanap ng pasahero paluwas ng Manila, palabas ng Manila pala. So, at ito na mga tol, pinasukan na tayo. Wait lang nga. So 234 po yung sa akin. Pinasukan tayo papunta dito sa dito malapit sa Binondo Port area mga tol. So ayun, puntahan na natin. 1.1 km ang layo niya sa kapag pinuntahan natin 5 minutes ang itatagal. At ayun na nga, puntahan natin mga tol. Di ba nakita nyo kanina nag-set destination tayo, pero nagantay tayo ng mga ilang minutes, wala talagang pumasok. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na yung set destination. Kaya ngayon ang nangyari, may pumasok sa akin papuntang port. So yun, kahit pa paano mga tol, medyo okay din yung area niya, pero andito pa rin tayo sa loob ng Metro Manila, sa Manila, loob ng Manila mga tol, hindi po Metro Manila, kasi ang Metro Manila kasi nasasakop po yung Pasay dyan, Quezon City, Valenzuela, yan, Malabon, saan pa ba, Pasay, Parañaque, sakop po ng Metro Manila yan. So yung mga tol, punta na natin ang ating passengers at balitaan ko kayo mamaya kung sana mas kumota tayo sa akin, sana mas kumota pa tayo. Okay mga tol. So yung mga tol, tapos ko lang kumain muna ako ngayon. 1:22 na mga tol. So bali kumain tayo doon sa may karinderya. Ayun o. Kaya dyan tayo kumain mga tol. Kahit sana lang tayo abutan, doon lang tayo kakain. Inabutan ng gutom, hanap ng karinderya o kaya fast food chain. So kain tayo doon. So bali nakaset di ako ng papuntang SM Calamba mga tol. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakalis dito sa Manila. So bali yung income ko na mga tol ay 1,449 at 7 booking mga tol ngayong Sunday. So yan, mga ulit tayo dito. Antay tayo ng mga 2 minutes. Kapag wala pa rin pumasok, no choice tayo, aalisin natin yung set destination. Nga pala mga tol, pagkatapos ko kumain, imbis na ako ng soft drinks, ito yung inaano ko mga tol. Ito mga tol, dala ito yun.
Kaya mga tol, lips pang imagas, pang pawala ng parang umay. Ayan. Paano ba lang? 340 na mga tol at halos kalahati na nabawas sa ating gasolina at ang naitakbo natin ay 87.2 kilometer mga tol. So nag-umpisa tayo ng alas 10 ng, ito may booking agad oh. Tingnan natin kung saan ba ito. Ugoy, sakto. Sakto mga tol, yun. 361 sa akin. So pindutin natin yan at pupunta na tayo. Sakto mga tol oh. Sakto talaga, tapos magsiset din na ako dun pa uwi oh. So ayan, punta na natin to mga tol. 500 meters lang ang layo niya. Punta na natin. So ayan mga tol, punta na natin passengers. At pabalik-balik ako mga tol, di gumana yung set destination ko. Pabalik-balik ako, punta ng Manila, punta ng Quezon City. Tawid-tawid lang ako dito. Pero kahit papano, kilo na rin. Hindi ko lang ipakita sa inyo kasi may bigla pumasok na booking eh. So gagawin natin, pipick upin natin itong pasahero at ihatid natin to sa sa BGC. Pateros. Tama, BGC mga tol. Hatid natin sa BGC to. So mga tol, tingin ko kokota tayo ngayon pero ang target ko hihigitan ko pa. So mga tol, malapit ako sa pick up location at alam nyo naman bawal na bawal talaga mag cellphone o mag video kapag meron tayong pasahero. Bawal yung mga tol, depende na lang kung magpaalam ka at kung papayag sila. So mga tol, peace out. 4:35 na mga tol at nandito na tayo sa pinakamagandang lugar kung saan ay BGC ang pangalan. Ito, 474 po ang binayaran niya. Cash. So ginawa niya 500 mo. Naka ako mga tol, nakapatay yung apps ko kasi ano eh. Ang gagawin ko ay mag-set di po ako. Ayan. Sayang kasi set di ko, hindi pa nagagamit kaya gagamitin ko na. So si set din natin ay bawata na yung mga tol. Bang. So ayan, sana pasukan tayo na pinaka magandang booking dito sa anong tawag nito? BGC. At ang kinita na natin ay 2,844. So meron tayong tip na 70 pesos at naka 13 booking tayo mga tol. So ayan, tingnan natin. At ayun na mga tol, nandito na tayo sa BGC. Sana pasukan tayo ng booking pero wala pa rin pumapasok hanggang ngayon. Sana pasukan tayo mga tol. At ang ganda dito sa BGC no. Tsaka ang kinita natin no, 2,844 mga tol. Sana madagdagan pa to. Ang ganda ng biyahe ko ano, alas 10 ako nag-umpisa ng biyahe. Tapos naka 2,800 na ako. Akalain mo mga tol, nag-umpisa tayo ng alas 10. Tingnan natin 10, 11, 12, alas 2, alas 3, alas 4, 6 hours pa lang tayo bumabiyahe pero naka 2,800 na tayo mga tol. Palakpakan, napakaganda talaga ng biyahe kay Papa Grab. So ayun lang mga tol, alam ko madadagdagan pa to at konti na lang kota na tayo at sana mas tumaas pa para kahit papano pag malaki ang kita, malaki ang savings. Pagka malit ang kita, pwedeng malit ang savings, pwedeng walang savings. So pag walang savings, okay lang, basta mailagay natin yung pinaka-obligasyon natin, pangkain sa bahay, budget, at panghulog ng sasakyan at pang maintenance. So yun ang talagang tatlo na importante na yun mga tol. So yun lang mga tol, peace out at balita ko kayo mamaya. So yun lang mga tol, 6.52 na at kalahati na rin ang nabawas sa ating gasolina. So hindi naman full tank to nung ginamit natin, may bawas na siya isang guhit. Ngayon ang ating apps ay ito. Okay, bali kumita tayo ng 3,500 mga tol, 18 bookings. So ayan, 3,579. So ngayon, pupunta tayo ng gasolinahan. Pauwi na ako mga tol, malapit na ako sa amin. Ayun o Taytay, nasa 4 kilometer to pauwi. Ngayon ang gagawin ko ay pupunta ako sa gasolinahan. So titingnan natin kung magkano yung may gagas natin. So ayan mga tol. So ayan mga tol, nakauwi na ako at nakapagpakarga na ako ng gasolina, full tank. At ito po ang aking nagas mga tol. Diba yung kanina bago ako bumiyahe, nabawasan na siya ng isang guhit, dito na siya banda. So ngayon, ang naging gas natin ay tingnan natin mga tol. Asan dito? Ang kinain ng gas natin ay 1,041 mga tol. So may discount tayo na 84. So naging 940
46 na lang ang binayaran natin mga tol kasi may discount. Itong discount ko, ano po ito? PUB. Po, PUB po. Dito kasi sa ano sa Unioil, kapag ang ano mo, ang apps mo PUB, dito sa Highway 2000 na hindi lahat po ng Unioil meron discount sa PUB. Dito kasi sa Highway 2000 dito sa Taytay, ang PUB dito ang discount ay nasa 6 pesos po per liter. So ayun mga tol. So bali 946 di ba ang ating gasolina. So ang ating income ay 3,579. So ngayon ang ating labas na po yung ano yun mga tol, gross na po yan, labas na po ang top up diyan kay Grab. Labas na po. So ano yun, 3,000 ano? Tingnan natin. 3,000. Yeah. Mahila pa 3,579. So 3,579 3,579 minus magkano to? 900 ano? 946 sa gasto. 946. So ang gas lang talaga natin diyan mga tol, nasa siguro masa 800 o kaya 700. Wala isama na lang natin 'yan kasi ginamit kasi natin to kahapon So yan, so sabihin na lang natin 900 mga tol. Sabihin na lang natin 850 na lang, 850. Kasi isang guhit lang nabawas nasa mga 300 din yun pero sabihin na natin 850 ang gas. Minus pa natin yung savings para sa panghulog ng sasakyan at pang maintenance. Ngayon i-minus ulit natin yung 500 para sa bahay. So yun mga tol, meron tayong 1,229 na savings. Labas pa po yung tip dyan. So ayun. At ayun na nga mga tol, pauwi na tayo at nakapagpa-full tank na. At hindi tayo binigo kumita talaga pagka ganitong yung linggo. Maganda talaga ang biyahe kapag linggo mga tol. Doon mo talaga makikita na kahit kaunting oras ka lang bumiyahe kapag linggo dahil wala masyadong traffic, talaga papaldo ka talaga. Siguro mga tol, kung sumagad pa ako hanggang alas 10 o nag 12 hours ako, malamang kikita ko dito mga nasa mga tol, kaya ko mag 5,000 kung sumagad pa ako. Kaso alas 10 na ako nag-umpisa, alas 7 ako natapos. To bibilangin natin 10, 11, 12, wala na, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6 ako mga tol na nahinto ng biyahe. Alas 7 na traffic ako dito sa sa may Pinagbuhatan, Pasig, kaya natagalan, inabot ako ng alas 7. So alas 6 ako 8 hours lang po ako bumiyahe pero naka 3,500 ako. Ngayon naibigay ko na lahat ng mga obligasyon, kaltas ko na, kagaya ng panghulog ng sasakyan para sa bahay at pang maintenance. So meron tayong savings na 1,200. So hindi na rin masama mga tol bilang Grab driver kagaya ko. Hindi na rin masama, basta dito samahan lang talaga ng sipag. Syempre sinop na rin para sa inaharap makaipon tayo at hindi habang buhay na nagmamaneho tayo mga tol. So ayun lang, peace out at ingat kayo lahat. God bless. Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na to, Sunday.